Hello, good morning guys. Welcome back sa aking YouTube channel. This is Kim Basio from San Vicente, Palawan. Ngayon po may bago tayong harvest na bee from the wild. Ito is nung una, dito ko nilagay yung una kong nakuhang box na bee. So ngayon ito bago to, yung luma na yan, ayun na, nasa likod na namin. Nasa likod na natin ano. So dahil medyo strong na sila, nandiyan na sila sa likod. Ito naman bago to. So dahil bago siya, papakainin muna natin siya. Kailangan natin siyang i-feed. Ang pinifeed namin dito is sugar, white sugar at water, no. Kailangan siyang i-feed kasi bago lang sila dito sa aming lugar, hindi pa nila alam kung saan sila kukuha ng mga nectar and pollen. So kailangan tulungan muna natin sila at rebuild sila ng kanilang hive, ang kanilang bahay dito sa loob ng box na to. So tingnan natin guys. Tingnan muna natin. Dito, unti-unti pa lang silang natututo na dito yung kanilang labasan, ano. So nung pagdala namin dito, nandito sila sa labas. Kinabukasan, no. So ang challenge dito is kinuha namin to ng maulan. So titingnan natin kung mag-i-stay sila dito. Kasi nung una naming ginawa is umalis talaga sila, no. So yun din, isa sa mga natutunan natin is huwag kukuha ng tag-ulan. Kaya lang yung may-ari kasi ng bahay na pinagkunan namin ito is nagmamadali na siyang kunin sa kanilang tahanan dahil nasa ilalim to ng lababo, no. So hindi sila masyadong makakilos gawa ng nasa ilalim siya ng lababo, natatakot sila, no. Pero sa totoo guys, hindi talaga siya nakakatakot. Yung unang ano lang talaga natin yun, unang impression lang talaga natin sa mga bubuyog is nangangagat at pagkakagat tayo, mamamaga. At kung allergy tayo is mas malala yung makukuha natin, no. May mga namamatay dito. So ano pa rin, kailangan pa rin nating aralin. So medyo agresibo sila ngayon dahil bago nga sila. So tingnan natin sa loob. So pagpunta mo dito, dahan-dahan lang pagbukas. So nandiyan sila guys. So may mga bees kasi na namamatay. So tinatanggal nila yan guys, no. Pag may namamatay sa kanila, tinatanggal nila. So ito yung feeder natin. Wala nang laman. Medyo strong tong colony nito. Nung makuha namin, strong talaga to. Marami kaming honey na nakuha. At binigyan naman natin yung may-ari. So ito, sugar. So ilagay natin dyan. No, bakit may tulay-tulay sila dyan? Dahil dyan sila papatong, ano guys, dyan sila papatong. Para hindi naman sila malunod. Kasi sa tubig yan, liquid yan. So malulunod sila pag hindi natin gagawin yan. So dito lang natin bantay lagay. So ingatan nyo rin guys na wala kayong may iipit. Dahil sensitibo sila sa sa weight. So ayan. Maya-maya lang dadapuan na nila yan at iinumin at ilalagay naman nila yan para mabuo nila yung kanilang bahay, no. So hindi natin ma-video pag nag-harvest kami dahil gabi, no. Wala tayong ilaw masyado pag gabi kasi pag ginamitan natin ng maraming ilaw, doon sila pupunta sa mga ilaw. Nadidistract kami habang hina-harvest sila sa wild. So ayun guys, dito yung pangalawang colony natin so far, and I think successful kami sa pag-harvest nito dahil sa tingin ko hindi na to aalis dito. So yan, ang sekreto niyan, magandang pagkatali sa kanilang saray, sa frame na nilagay natin, ano, na ginagamit natin. Yan yung pinakasekreto dyan. Tsaka kung ano yung itsura ng pagkakasunod-sunod nila doon sa wild ng mga saray, and then yung ilalagay mo dyan. So yan, sunod-sunod dyan from 1 to 6. So 6 na saray kasi itong box namin is ideal box. So hindi pa talaga siya for ano pa lang yan, for harvesting and propagation pa lang. So hindi pa talaga siya gamit para sa pagpaparami ng honey. So yan, nakita nyo may mga bees na
na sumisip-sip ng sugar. So ginagawa lang natin yung feeding dahil hindi siya regular, no? Hindi siya regular basis kasi may mga farm tayo na bisita na ginagawa nila yan para lang during rainy season, ano. So ito sa akin, ginagawa ko lang to dahil bagong lipat sila dito. Hindi ko pa na practice na pag rainy season ay naglalagay din ako ng sugar. Dahil marami silang nakukuha dito sa aking paligid. Meron akong maliliit na kalamansi, mga niyog, at ibang fruit bearing trees katulad ng star apple and mangga. Dito, as you can see, meron din akong papaya na maganda yung bunga. Yan. So, kasi ang mga patotoo na na nagrabe talaga yung impact ng mga bees sa ating kalikasan, ano. Itong papaya na yan, ngayon lang kami nakakita ng papaya na ganyan karami yung bunga dito sa aming bakuran. Simula na magkaroon kami ng bees. Yan. So nadouble yan, nadouble. Ganon din yung aming nyog. Kwento ko lang yung nyog. Yung nyog na yan, itong dwarf nyog na yan, is matanda na yan, siguro mga 10 years na yan, at hindi na talaga siya namumunga ng maganda. Lapitan natin konti. Hindi na siya namumunga ng maganda. Noon itong nagkaroon na kami ng bee 2 months ago, nung una natin harvest, gumanda na siya. So, may mga bunga na siya ulit. Yun, may bunga na siya ulit. At yung isa, sobrang daming bunga. Yung mga bulaklak din namin gumanda. Jeff! Ito naman yung aking ginagawang bagong bee house nila. Nagiging bee sanctuary nila. So dito ko ilalagay yan sila pag nabuo ko na tong aking bee house. So dito sila sa aming harapan. So dito nakapagtanim na rin ako. Ayan. Ginagamit namin for chowlong. Yan, iba pang dishes dito sa amin lodging house. Meron din akong grapes. Yan, paramihin natin yung grapes. Yan, so yung mga tanim natin. So ito yung mga tools na ginagamit ko kanina. Yan, yung mga bulaklak na pinagkukunan ng ating mga bees. So, kinikip natin yan. At doon sa taas ng aming bahay, marami kaming mangga dyan. Mangga and miracle fruit. And doon naman sa aking mga kapitbahay, marami naman silang kasuy and nyog. At meron din kaming star apple and palm. So yun, mga paborito yun ng ating mga bees. So buhay na buhay yung bees natin dito. At nag-umpisa na rin ako magtanim ng iba't ibang klase ng bulaklak. Nakahingi rin ako ng mga Corona de Amor, pero hindi pa sila ganun kalalaki. Ngayon daw, isa sa mga kinakain ng mga bees. So, ito yung bagong gawa nating bee box, beehive. Wala pa siyang laman. So, bagong construct natin to. So, pag merong tumawag sa atin, ready to go tayo, ready to go. O, tingnan natin ulit. So, ayun. So, hindi naman sila nakakatakot guys. Tingnan nyo ako, nandito ako sa tabi nila. Binibideo ko sila. Sabi kasi nila, pag lumapit ka dyan, nakatakihin ka. Which is hindi naman totoo. Yan. Pag hindi ka harmful sa kanila, hindi ka rin nila sasaktan. Ano? Yan lang naman yan. Yan lang ang buhay ng mga bees. Hindi nila trabaho yan, ng mga gat. Dito naman sa kabila, tingnan natin. Ito, stable na ito guys. So, tingnan natin. Observe natin to guys. Ayan. So, nakikita nyo yung mga puti-puti sa kanilang mga paa. Yan na yung pollen and nectar na kukuha nila sa paligid. So,
Strong na tong colony nito, strong na to. 2 months na to, 2 months na. Yan. Ganda, no? Kikita nyo. So, buksan natin. Buksan natin to. Yun. Napaka-strong na nila dyan, guys. Napakadami nung tao. Bees. And very busy sila. Busy bees. Yan. Ayan. So, busy bees. Kasi medyo rainy season ngayon. Kaya pinagkukumpulan nila yung kanilang bahay kasi inaalis nila yung water dyan. Yung nakukuha kasi nila dyan sa labas na nectar and pollen, halos 80% dyan is tubig pa, no? Tapos 20% na lang yung matitira dyan para maging honey. So, pinapagpag nila yung kanilang mga pakpak para mawala yung tubig. Ayan po sila magtrabaho, guys. Nakakatawa, no? Nakakatawa. Yan. So, ilang months na lang pag dry season na, bibigyan na tayo ng magandang honey nito. Pero ito, pag mga dalawa pa lang, is for self consumption lang ito. Hindi pa talaga ito for sale or for production. So, ang target kasi namin dito, padamihin muna eh. So, esensya na guys sa mga gusto na ng honey, magantay-antay muna tayo. Sarili lang muna. So, check natin. Ayun. So, may mga ilan-ilan na dumadapo dyan. Sa akin din may mga dumadapo na. Pwede naman lang ako kinakagat. So far, okay itong colony nito. Maganda. Pagdasal natin guys na maging maayos to. So, salamat sa pagsama niyo sa akin guys. Hanggang sa susunod na vlog ng Kim Basyo TV. Maraming salamat po.